Yan yung parusa ni Vanessa sa mga ginawa niya sa'yo. Diyan siya. Ito naman, yung mga handicrafts natin. Yan yung mga ginagawa ng mga PDL natin. Di ba ang saya? Yan, may nakaschedule din dyan. Dito naman, yung mga halaman natin. Dinidiligan yan araw-araw, inaalagaan. Dapat healthy yung mga halaman natin. Diyan yan, may nakaschedule din dyan para dyan, okay? Dito naman, halika. Ito naman, nire-recycle namin yung mga basura. Tapos, binibenta. Yung kita, pinagdadagdag sa pagkain. Yung iba namang mga nabubulok na tulad ng mga prutas, gulay at mga itlog, ginagawang mataba ng halaman. Sabi sa'yo, ate, marami pang paggagamitan ng basura eh. Hoy! Akin yan na. Ako ang nagpalago niyan. Ako ang naglalagay ng pataba dito araw-araw. Dinidiligan mo lang. Kung hindi ko yan diniligan, patay na yan. Alam mo ba yun? Bobo ka? Ako, bobo? Sira ulo ka pala eh. Akin ka lang pala naman. Ako na. Yan ang palago. Hay! Walang iya kayo! Tama na! Gugulo niyo! Kaya kayo ginulo niyo ginagawa ako, matatapos na ako eh. Tara na nga, halika na. Mauna na po kayo. Ano ka ba? Halika na. Bahala ka na nga. Tsaka na. Tapos na ako eh. Este kayo? Ano ba? Na-cardiac arrest na nga at lahat. Ayaw pa niya mamatay. Kaz, hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor kay Xavier kanina? Lailani is still in a coma at kailangan daw ng prayers. Ibig sabihin nun, wala nang pag-asa. At sino ka ba naman para magbigay ng statement na ganyan? Ganon din kasi yung sinabi ng doktor dun sa tatay ng kaibigan ko noon na ICU din yun. Cardiac arrest din. Pero naulit yung cardiac arrest hanggang sa nag-decide na lang yung pamilya na tama na kasi nahihirapan na yung tatay nila. Eh, pero hindi naman lahat ng kaso pare-pareho. Pwede bahala ka. Kaka-worry mo, nakahagard ka na, hindi ka nakakapagpakit kay Raymond. Ha? Sayang, lahat ng pinaggagawa mo. Hindi pa naman. Bakit ba kasi? Ayaw pa niya sumama sa liwanag! Nang imbis na matatapos na eh. Ate, saan ko po ito ilalagay? Awan mo yan. Tulungan ko na po kayo, ate. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka dito. Ate, lahat po tayo kailangan natin ng karamay. Katulong. Alam ko na po kung bakit kayo parang laging galit. May nawala po sa inyo na hindi na maibalik. Sabi mo? Alam ko na po yung tungkol sa anak niyo. Masakit po talaga na mahiwalay sa mahal niyo sa buhay, lalo na po anak niyo. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Wala kang alam sa buhay ko. Sa susunod na pakialaman mo ko, hindi ka na lang kakain ng lupa. Ilibing na kita. Naiintindihan mo? Ha? 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 Suot mo to.
Meron din ako. Kahit anong mangyari, kahit saan man tayo makarating, hindi mawawala yung pagiging magkaibigan natin. Sorry, Kosa. Halos 2 araw nang hindi nagpapakita ang anak ko. Hindi ko alam kung nasan siya eh. Baka kung ano na nangyari kay Onse. Sige po, ma'am. Nasa amin naman po yung picture at impormasyon ng anak nyo. I-update na lang po namin kayo. Teka, nakuha mo pang magkape? Kumain ng pandesal? Nawawala ang anak ko! Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi mo ba nakita kung ano yung sinulat ko? Nawawala si Onse! Huwag kayong sumigaw, ma'am. Eh, parang hindi mo ako naririnig eh! Hanapin mo ang anak ko ngayon na! Hindi lang po kayo nawawalan ng kamag-anak. At hindi lang po kayo ang nangangailangan ng tulong ng pulis. Bakit? Ha? Pag mayaman, ang bibilis ng kilos ninyo! Pagpamili ng politiko! Nagkukumahog kayo! Bakit, ha? Dahil mahirap lang ako! Dahil ordinaryong tao lang ako! Kaya baliwala sa inyong kaso ko? Hindi po sa ganun yun, ma'am. Maraming po nire-report sa aming krimen. Oras-oras. At marami din po kaming inaasikaso. Wala akong pakialam kung anong inaasikaso ninyo. Ang anak ko, iisa lang yan. 2 araw na siyang nawawala. Wala akong ibang pamilya. Wala. Kaya, kung mawawala ang anak ko, patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang ako. Kaya utang